May sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tilak bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng antas at Okay, hello po sa ating may lahat. Mapagpalang araw, hapon, gabi sa lahat ng mga nanonood at lalo na sa ating mga tagapakinig sa ating dako. Lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pagtatalakay sa aklat ng unang Leviticus. Unang Leviticus, Kabanata 20. No? Parusa sa kasalanan. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, ang sino man sa mga Israelita, katutubo o dayuhan, na mag-aalay ng kanyang anak bilang handog kay Molek, ay babatuhin hanggang sa mamatay. So, kasusuklaman ko siya at ititiwalag sa sambayanan ng Israel. Dahil sa kanyang ginawa, dinungisan niya ang banal kong santuaryo at nilapastangan ang aking banal na pangalan. Kapag ipinagwalang bahala ng mga taong bayan ang ganoong kasamaan at hindi nila pinatay ang gumawa ng sakripisyo kay Molek, kasusuklaman ko ang taong iyon at ang kanyang sambahayan at ititiwalag ko sila sa sambayanan kasama ang iba pang nangangalunya kay Molek. So, isa siguro si Molek sa mga sikat na idolo ng araw. Ang sino bang sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. O yung mga pupunta sa Quiapo dyan, no? Ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo. Sapagkat ako si Yahweh na inyong alahayam ay banal. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Ako si Yahweh na sa inyo ay nagpapabanal. So siya lang nagpapabanal sa atin. Kasi nga sabi ang kabanal ay nagmula sa kanya. Hindi mo magagawa yun sa iyong sarili, kundi sa pagsunod sa kanyang mga utos. Verse 9. Ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Mananagot ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina. Ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin, gayon din ang babae. So, right there and then, may dinadala sila sa sa mga elders, then sinisentensya ng kamatayan. Pero ito ay nabago nung pagkatapos ng Messiah. Kasi parang nabigyan sila ng not pardon, kundi anong tawag dun, sis? Yung binabayad para temporary release. Oo, ransom. O, not ransom, kundi bail. Bail. Oo, bail, bail. oo. Kasi Fianza. merong paghusga sa bandang huli. Oo, Para fianza. ngayon, na-bail sila. Pero hindi sila ah, hindi pa sila ligtas sa consequence yan. Oo. No, Siguro na-bail lang lahat, sila. oo, Pero siguro lahat naman, meron pa silang paghuhukom. oo, lahat naman yata tayo sis na nagkakasala. Pinapatawad tayo ng Ama kung tayo ay hihingi ng ng kapatawaran. Ngunit hindi niya inaalis ang consequence sa mga kasalanang nagawa natin. Mm-mm. Oo. Pero kasi dito, kamatayan, hahatulan ng kamatayan. Noong Oo. panahon yon, pagbabato, di ba? Pero ngayon, wala na sa atin yung Oo, wala na. pagbato sa ating kultura. Although sa Middle East, parang may ganun pa rin. Pero sa atin, ah ang paghahatol ay sa batas ng tao.
Tapos, di ba? Pero, Oo, kaya lang actually, ano na kasi, legal na kasi ang, ano ang diborsyo, di ba? Ganon. Pero, mhm. sa bandang huli, sa mga huling araw, magkakaroon pa ng paghuhusga dahil sa may batas tayo. Kaya tayo may batas. Oo, yung batas So, natin husgahan ka kasi sa iyong gawa. ay ipinaliwanag sa atin at ipinaunawa, ipinasunod ng ating Mesaya Yahweh Shai. Nung dumating siya, 'di ba, Mm-mm. ipinaliwanag niya ang batas. At hindi na siya kinundem na kapag nahuli ka, papatayin ka kaagad, 'di ba? Oo. Yung babaeng Para na bail out. nangalo Oo. niya, oo. So, Oo. 'di ba, sabi sa kanya, kahit ako hindi kita ano to, hindi kita babatuhin. Hindi niya binago ang batas. Oo, hindi niya Oo, hindi niya binago ang binago. batas. Nandiyan pa rin Oo. ang paghuhusga. Mm. Pero meron siyang, ano, i-bail out ka muna Oo. niya. Papiyan sa Tapos kanya. bibigyan ka ng, Oo. oo, na tinitingnan niya kung yung ano, pagbabago, kung magsisisi ka o what, di Oo. ba? So, Kaya 'di ba, napaka-merciful ng ating, nung ay, pagdating ng Messiah Yahweh Shai, sabi niya, "Go and sin no more." Binigyan niya ng pagkakataon na magbago yung oo, nagkasala. oo. Parang At wala ano, ni isa man ang nakabato kasi, oo, isa sa mga, mm, isa sa mga, ano kasi, rule ng pag ikaw ay nanghuhusga, dapat hindi ka rin nagko-commit ng the same sin. oo, Ano, kaya sinabi niya, kung sino ang ano, walang kasalanan, actually, lahat naman may kasalanan, pero yung the same oo, sin, hindi nag-commit ng adultery, pangangalo niya, siya ang unang bumato. Pero walang bumato, tapos nauna pang umalis yung mga matatanda, elder. Ibig oo, sabihin, lahat sila ay nakakommit. So, dahil hindi ka dapat ano, o hindi pwedeng manghusga ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw, kumbaga, oo. parang ganun. Kasi that is hypocrisy, di ba? Kaya nga Okay. sinabi ng ano, Okay, verse 11 tayo. oo, Ang lalaki na, oo, sinabi ni King Yahushua, 'di ba, na huwag kang humusga para hindi ka husgahan. Do not judge, 'di ba? oo, Or you that will you will be, not be oo, judged because that you will according not to be your, judged. ano, you will be judged according to your, Oo. ano sabi din? According to your your judgment, Uh, kasi yung panukat yung na panukat na ginamit mo gagamitin ay mo ay siya ring pwede, panukat na yun din ang gagamitin isusukat sa'yo. sa'yo, di ba? Oo. So Parang dito ganun. ay malinaw na ang pagpapatupad ng batas ay nakabase pa rin doon sa ano, kumbaga, mas malinaw na ipinaliwanag ni King Yahweh yun, 'di ba? Kasi yung inabutan niya na pagpapatupad ay masyadong mapagpaimbabaw, hypocrisy. Oo. Oo. Kaya yun ang Ano, itinama niya nung siya ay dumating. oo. Hmm. Kaya tuloy natin. So, verse 11 tayo. Ang lalaking nakipagtalik sa asa. Okay. Ang lalaki, parang delayed kasi. Nag-choppy ba ako? Hindi naman, okay lang. Okay na? Oo. Ang lalaking nakipag Okay, ang lalaki nakipagtalik sa asawa ng kanyang ama ay inihayag ang kahubdan ng kanyang ama at inilalagay sa kahihiyan ang kanyang sariling ama. Siya at ang babae ay dapat patayin. O yung mga ano nakikipagtalik sa ano sa kanilang sa asawa ng kanyang ama, either sarili niyang ina o ibang asawa, no? Paglilinaw. Sa Genesis sa chapter 9 verse 22, si Japheth, ang ama ni Canaan, ay sinabi sa kanyang dalawang kapatid na nakitaan niya ang kahubaran ng kanyang ama o uncovered the nakedness of his father. Kasi si Japheth mismo ay sumiping sa kanyang ina na si Naama. Hmm. Okay. Verse 12.
Ang lalaking nakikipagtalik sa kanyang manugang ay isang kabuktutan at pareho silang dapat patayin. Ang lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki o ang babae nakikipagtalik sa kapwa babae ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pare-pareho silang dapat patayin. So, very, ano yan, very common ngayon, prevalent ngayon sa panahon ngayon, ano? Pero Hmm. karumal-dumal pala yun sa aba. Kaya nung malaman ko ito, parang ayoko na tingnan. Kasi alam mo na sa alahayam, ay ano, karumal-dumal. Tapos titignan mo pa. Natin na, di ba? Ah, ang lalaking makipag-asawa sa isang babae at sa ina nito ay karumal-dumal. Kumbaga yung mag-ina, ang inano niya, no? Hmm. Silang tatlo ay dapat sunugin o batuhin upang mawala ang gayong kasamaan sa inyo. Ang lalaki na nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Gayon din ang hayop. Ang babae na nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Gayon din ang hayop. Kasi siguro ano, ginagawa to ng mga pre-flood, kaya maraming ano abnormality eh. May kalahati hayop, kalahati tao, 'di ba? Yung mga pinaglaruan yung mga genetic ano. Yung mga Canaanite siguro ang gumagawa niyan. Oo, tapos yung mga may sirena daw o kaya kalahati Oo. kabayo, taas kalahati tao. So yung mga Kaya nga abnormalities din talaga, no? inutos ng ng alahayam na wag niyong gagayahin ang ginagawa ng mga tao doon sa lupain na pagdadalhan ko sa inyo, 'di ba? Mm-mm. Kasi ang Nagko-cross gawain breeding, nila, ano? ay karumaldumal sa kanya. Oo. Nandoon na siguro yung Nagko-cross breed nag-crossbread pa, sila, no? tapos nag-aasawahan sila kahit na Mm-mm. magkakapatid, mag-ama, mag-ina, nag-aasawahan pa sila, pati Mm-mm. yung mga Palitan, lalaki. actually, nagpapalitan pa sila tuwing Oo, bilog ang buwan. nagpapalitan sila ng asawa. Pag bilog ang buwan. O kaya Oo. kapiestahan o kanilang selebrasyon, no? Oo, tapos Pag umaano nakikipagtalik sila sa sa kanilang baay. yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya nga, 'di ba sila yung Mm. mga lahi ng na nakatira sa Sodom and Gomorrah. Kaya ginunaw ng Oo. alahayam yun dahil sa kanilang karumal-dumal na Tsaka gawain. ano, at magaganda ang hitsura nila, mga ano, Oo. mapuputi, mga blue-eyed. Mm. Diba? Ang sinabi. Reddish ang buhok. Mm. So, Okay. So, nabanggit, verse oo. 17, Nabanggit mo natin dito dito sa paglilinaw, 'di ba? Na si Japet ang nakipagtalik sa kanyang ina, oo. hindi si ano, Hindi si si Ham. Ham. Si Oo, Japet ang bunso. At saka si siya ang good Japet. looking. Oo. Si Ham kasi 'di ba medyo maitim. Samantalang si Mm. Japet is magandang lalaki, makisig. Nagmana Oo. sa kanyang inang sina Ama. Oo, na Kasi ano, may mga oo. lahi ng Nephilim. Oo. Kasi si Japet walang melanin. Samantalang si Shem at si Ham may melanin yan. Oo. So, si Kaya sa kanila Japet, oo, nagmula si si Japet Kanaan. ang naging ang tatay ni Kanaan at hindi si Ham. Oo, yan Oo, ay isa dito, sa oo. corruption. Ginawa nila sa ano, Oo, dito sa version na ito sa, na tinama ng mensahero. oo. Okay, ano tayo? Verse 17. Yes, 17. Ang lalaking nag-asawa sa kanyang kapatid, maging ito ay kapatid sa ama o ina, at sila ay nagsama ay gumawa ng isang kahihiyan. Dapat silang itiwalag sa sambayanan. Nilagay nila ang kanyang kapatid sa kahihiyan, kaya dapat siyang parusahan. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa babaeng may regla, nilabag nila ang tuntunin tungkol sa karumihan. Kapwa sila ititiwalag sa sambayanan. So, ititiwalag lang. Pero ang tataka ako dito, ang lalaki nag-asawa sa kanyang kapatid, lalaki lang ang kanyang ano?
ang parurusahan, dapat silang Lalaki? itiwalag sa sambayanan. Parehas, Dalawa sila. parehas sila. Oo. Parehas, Oo. 'di ba? Hmm. Pero nilagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan. Okay. Hmm. Verse 19. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa kapatid ng kanyang ama o ina, sila ay nagkasala at dapat parusahan, mga tiyahin, ano? Oo. Kapag ang isang lalaki ay nakipagtalik sa asawa ng kanyang tiyo, dinungisan niya ang dangal nito. Ang lalaking iyon at ang babae ay nagkasala at dapat parusahan. Mamamatay silang walang anak. O, talaga may sumpa, ano? Hindi Hmm. sila magkakaanak. Kapag kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, dinungisan niya ang dangal ng kanyang kapatid. Mamamatay silang walang anak. Mm. Kapag may mga cases pala na gano'n, na mga ipinagbabawal na relasyon, hindi sila binibigyan ng anak. Oo. Talaga Eh, may mga ano. O kaya ano, no? Yung mga hindi may kaya, asawa na oo, before. hindi kaya ito ang naging dahilan kung bakit baog ano, si Sarah? Kasi 'di ba magkapatid sila sa nanay nila at saka ni si Abraham. Sa ama. Sa O sa ama ama. sila nag... Oo, magkapatid Oo. sila sa ama. Mm-mm. Maging si ano man, si Rebecca, 'di ba? Pamangkin siya ni ano, Pero si wala pang batas Isaac. nun, sis. Oo, Pero wala pang siguro batas. pero baka may scientific explanation dyan. Kasi Oo. pareho halos ng dugo, di ba? Hmm. Baka may ano. Kaya naging baog sila. At sila ay kinahabagan ng alahayam dahil sa kanilang katapatan at katuwiran. Mm-mm. Parang ano din, si Rachel at saka si Leah. Oh. Diba? Unang asawa si Leah, si Rachel Hmm. hindi magkaanak. Oo. Alahayan ba ako? Sabi ni, ni Hmm. Jacob. Okay. Siguro may scientific explanation na Oo. hindi pa natin alam. Okay. Verse 22. Sundin ninyo ang lahat ng utos at tuntunin ko upang hindi kayo isuka ng lupaing pagdadalhan ko sa inyo. Huwag ninyong tularan ang gawain ng bansang palalayasin ko sa pupuntahan ninyo. Oo, yan Dahil na yun. ginagawa nila, oo, so yung bansa, yung mga tao, no? Hmm. Dahil ginagawa nila ang mga bagay na ito, kinasusuklaman ko sila. Ngunit kayo ay pinangakuan ko na babawiin ko para sa inyong mana ang lupain. Isang lupain na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Parang Ophir yan ah. Ako Hmm. si Yahawa, ang inyong alahayam. Pinili ko kayo sa mga bansa. Kaya dapat ninyong makilala ang marumi at malinis na mga hayop at ibon. Huwag ninyong dudungisan ang inyong mga sarili sa pagkain ng mga hayop o ibon o anuman gumagapang sa lupa na marumi para sa inyo. Sino mang kumakausap sa mga espiritu ng mga patay na o mga manguhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang hate na hate niya yung mga no, manguhula at Oo. mga... Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. Magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahawa ay banal. Kayo ay pinili ko sa mga bansa upang maging akin. Yada. Yun. Yung mga horoscope nyo. Buti wala na masyado nagbabasa ng horoscope Oo. ngayon. Okay, Kabanata 21. Tuntunin para sa saserdote. Ayan, sa mga so siguro ngayon na walang saserdote, siguro tingnan natin yung mga elders. Yan. Hmm. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga saserdote na mga anak ni Aaron na ang sino man sa kanila ay huwag lalapit sa patay. Liban na lang kung ang patay ay kanyang ama, ina, anak, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga na kasama niya sa bahay. So yung kapatid na may asawa, kapatid na babae na may asawa, hindi Oo. hindi niya dapat Hindi na. dahil kasi iba Oo. na yung
may halo ng ibang dugo yun no? Mm. Dapat niyang pag-ingatan na siya ay huwag marumihan sa pamamagitan ng bangkay ng kanyang mga kamag-anak sa asawa upang hindi malapastangan ang kanyang pagiging saserdote. Oo, sa Kung ang saserdote babae, lang yan, oo. oo, oo, yung yung hindi siya pwede pumunta sa mga in-laws niya pag may namatay doon, no? Oo, Kung ang babaeng anak ng saserdote ay mamuhay ng may kahalayan, nilapastangan niya ang kanyang ama, kaya dapat siyang patayin. Ako, patay pala naku. yung no? Oo, Hindi pwede papatayin pala maging yung anak niya. promiscuous yung babae. Oo, Pwede, no? Verse 6. Huwag silang, kasi ang magiging apo niya dapat nasa linya ng pagkasaserdote. Paano oo, kung kani-kanino lalaki yung no? Hindi oo. mo malaman kung kanino lahi yung yung magiging apo niya, kanino galing. Huwag silang magpapakalbo o magpuputol ng balbas o maghihiwa sa sarili. Eh, di ba ang mga mga pariseyo na mga kalbo, yung mga Oo. natin, Baka naman natural na kalbo yun. yung mga yung mga yung mga yung panahon ni Rizal, di ba mga kalbo mga nun? Mm. At talaga nag Hindi, ang kalbo mga lang. pare kasi sa Catholic, pinapakalbo talaga yung gitna. Okay. Kaya nga sila may Mga monk, may mga may mga takip yung gitna ng ulo nila. oo. At saka mga monk, di ba? So Oo, talagang kinusuway nila yung mga utos, yung talagang oo. opposite ang ginagawa nila. Mm. Mga rebellious. Okay, verse, o huwag maghihiwa sa sarili. Oh. Verse Oo. 7, ingatan nilang malinis ang kanilang sarili sa harapan ng alahayam at huwag nilang lalapastanganin ang pangalan ng alahayam. Sila ang naghahain ng handog kay Yahawa, pagkaing handog sa alahayam, kaya dapat silang maging banal. Okay. Huwag silang mag-aasawa ng babae nagbebenta ng aliw o kaya ay babaeng hihiwalayan ng kanilang asawa sapagkat nakalaan kay Yahawa na alahayam ang mga saserdote. Ay, babaeng hiniwalayan, ibig sabihin mga divorced na babae. Ituring ninyong banal ang mga saserdote sapagkat sila ang naghahandog ng pagkain sa inyong alahayam. Dapat silang maging banal sapagkat akong si Yahawa ay banal, kaya't ginawa ko kayong banal. Okay. So, siya ang nagpapabanal, no? Mm. Sa mga, saserdote. Tuntunin para sa punong saserdote. So, ito yung punong saserdote. Kung ang nahirang na pinakapunong saserdote sa mga Levita na binuhusan ng langis na pantalaga sa ulo at itinalagang magsuot ng sagradong kasuotan ay mamatayan ng kamag-anak, huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok ni pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Hindi siya maaaring pumasok sa lugar na may patay kahit pa ito ay kanyang ama o ina. Talagang mahigpit ang pagiging sa Oo. punong saserdote, no? Mm. Dapat siyang manatili sa santuario ng kanyang alahayam dahil pinahiran siya ng langis at nakalaan na sa alahayam. Ako si Yahawa. Ayan may si Yahawa mismo ang nagsalita dyan. Oo. Isang birhen ang dapat mapangasawa ng pinakapunong saserdote. So walang dungis talaga. Oo. Hindi siya dapat mag-aasawa ng balo, hiwalay sa asawa o babae nagbebenta ng aliw. Ang dapat niyang mapangasawa ay isang kalahi at wala pang nakakasiping niya. Upang huwag madungisan ang magiging mga anak niya. Ako si Yahawa, inilaan ko siya para sa akin. Anong So ibig kailangan sabihin ng kalahi. ng kalahi? Ibig sabihin, parehong baka Levita rin. Babae na So, galing sa kanyang lahi. Hindi pwede ang foreigner oo. kasi kasi ang magiging anak kasi niya ay magiging din, Levita o maaring Hindi, sacerdote rin kasi hindi. ni Aaron. Ibig ko sabihin sis, baka kasi malito sila dito pag sinabing kalahi, baka pinapayagan na mag-asawa ng kamag-anak. Hindi kaya Hindi. na, Hindi. malito sila? Hindi.
kailangan siguro ng maaring Israelita, siguro maaring ibang tribo, pero tingin ko preferable sa Levita rin. Kasi ang magiging anak niya ay magiging Levita, kailangan nasa linya ni Aaron din siguro. 'Di ba? Baka nasa kamag-anak ni Aaron para kasi ma-preserve yung pagiging Oo, siguro. Mas oo. yung saserdote. Parang yun ang ibig niya sabihin ng Pero not kalahi. necessarily malapit. Oo. Mm. Baga hindi foreigner. Mm. Within sa tribo Siguro pwede sa siguro. ibang tribo. Oo, hindi. Oo, o kaya Within sa ibang tribo tribo. ng kasi 'di ba O napakadami na Levita, nung mga binigay Levite, ang kautusan na ito ay ng, napakarami na ng ng mga Israelita. Levita. Oo. So Oo, baka at saka marami sa na ng mga Levita. Levita. Oo, Oo. Yung sinasabi dito na maaari. kalahi. Mm-mm. Oo nga. Okay. So, verse 16 tayo. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo rin kay Aaron na ang sinuman sa darating na henerasyon o sa linlahi niya na may kapansanan ay hindi kailanman nararapat mag-alay ng handog sa akin. So hindi maaring maging saserdote ang may Oo. kapansanan Mm. sa linya ni Aaron. Hindi maaaring lumapit sa altar ang sinumang bulag, pilay, may sira ang mukha at may kapansanan sa katawan, may bali sa paa o kamay, may depekto sa mata, may sakit sa balat, kuba, unano, o isang kapon. Sino mong may kapintasan sa lahi ni Aaron ay hindi maaaring maghandog sa alahayam. Hindi sila maaaring lumapit at maghain ng pagkain handog. Maaari siyang kumain ng anumang handog sa alahayam, maging ito ay sagradong handog o pinakasagradong handog. Ngunit hindi siya maaaring lumapit sa kurtina o sa altar dahil sa kanyang kapintasan. Okay. Mm. Hindi siya pwedeng lumapit at maghandog sa altar. Pero pwede siyang kumain ng mga sin offering, yung mga 'di ba? Kasi mag-anak siya ng saserdote. Okay, kapag lumapit siya sa altar, iyon ay paglapastangan sa aking santuaryo. Ako si Yahweh, ginawa kong banal ang mga iyon. Gayon nga ang sinabi ni Moses kay Aaron sa mga anak nito at sa buong Israel. So siguro ito yung ginagawa ng discrimination. Dito nakabase ang discrimination ng mga Western Japatite. Samantalang alahayam to. So kailangan niyang banal ang alahayam, hindi naman banal ang mga 'di ba? Mga puti Mm. na kung mag-discriminate kasi daw yung mga iba ang kulay, ganyan, 'di ba? Pero yung mga naging So, naging saserdote natin, dapat na laman nila ito. Kasi oo hindi nga sila eh. masyadong aware dito eh. At Sa itinatago nga yung iba eh. Oo, tinatago nila yung kanilang mga physical na kapintasan. Oo, may Pero yung mata na lumabo dahil sa pagkatanda na, pwede yun, hindi naman siya inborn, no? Oo, hindi naman siya inborn. Oo. Okay, Kabanata 22, pagrespeto sa mga bagay na inihandog. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang respetuhin ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israelita upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Ako si Yahweh. So, siguro yung mga personal nating bagay na inilaan din natin sa alayam, sa pag-ahandog sa alayam, dapat talaga respetuhin din natin yung mga shofar natin, yung mga natin, ginagaan mo ba yung mga, ano ba ginagamit natin sa Yung katong. yung ating mga, na insenso, di ba? Okay. Shh, Verse 3. Sabihin mong hindi na makakapaglingkod pagbuli sa aking harapan Garlic. ang sinuman sa kanyang lahi na itinalaga ng batas na marumi. May bisa ang tuntuning ito sa lahat ng henerasyon ng inyong lahi. Ako si Yahweh.
So, yung itinalaga ng batas na marumi, ano yun? Pag maglinis siya, makakapag, hindi na uli, kahit itinalaga na ng batas na malinis, hindi na muling makapaglilingkod. Hindi kasi ang ano mo, Tingnan natin. 'di Verse ba ang 4. ano, 'di ba ito kasi kaya nga Halimbawa, defiled nakaka, siya. Kasi kung mayroon siyang inborn nakapansanan, defiled talaga siya sino ang choppy? forever. Ikaw o ako? Hindi ko alam. Okay naman, naririnig kita. Okay. Ay, nag-choppy ka sa akin, so maaaring siguro mahina yung signal ko, hindi ko maintindihan. Okay. Hmm. Verse 9. Dapat maingat na gawin ng mga saserdote, ay, rather, verse, ano tayo? Ang Verse layo. 4? Oo, ang layo mo. Nasa 4 pa lang tayo. Okay. Sige, sige. Nagalaw ko na pala. Okay. Verse 4. Ang sino man sa angkaniero na may sakit sa balat na itinalaga ng batas na marumi o kaya ay may tulo ay hindi dapat kumain ng anumang bagay na banal hanggang hindi siya gumagaling. Okay? Sino mang makahawak ng bagay na naging marumi dahil sa bangkay o dahil sa lalaking nilabasan ng sariling binhi o nakahawak siya ng mga hayop o taong itinalaga ng batas na marumi ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Hindi siya makakain ng pagkain banal hanggang hindi siya nakakapaligo. So, kailangang maligo siya, no? Paglubog ng araw, ituturing na siyang malinis. So, ito yung cut-off. Pero kailangan nakapaligo na siya at makakakain na ng pagkain banal na inilaan sa kanya. Ang mga saserdote ay hindi rin maaaring kumain ng karne ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, sapagkat iyon ay makakapagpaparumi sa kanila. Ako si Yahweh. Okay. Verse 9. Dapat maingat na gawin ng mga saserdote ang mga paglilingkod sa akin upang hindi sila magkasala at mamamatay. Ako si Yahweh. Inilaan ko sila para sa akin. Hindi makakakain ng anumang bagay na banal ang hindi ninyo kapamilya. Okay. Hindi maaaring kumain nito ang mga nanunuluyan sa saserdote o bayarang manggagawa. So, kailangan kadugo ang pwedeng kumain ng mga bagay na banal. Ngunit ang aliping binili niya o ipinanganak sa kanyang tahanan ay maaaring kumain iyon. So, kinoconsider mo na rin na kamag-anak, yung pinanganak sa inyong tiran at saka o mga nabiling alipin. Hindi rin maaaring kumain nito ang babaeng anak ng saserdote kung nag-asawa siya ng hindi saserdote. Okay, pag hindi saserdote. So, isa ibang tribo siguro to, no? Ngunit kung siya ay mabalo o hiwalayan ng asawa ng walang anak at umuwi sa kanyang ama, makakakain na siya ng pagkain ng kanyang ama. Hindi dapat kumain ng pagkain banal ang hindi kabilang sa pamilya ng saserdote. Basta nasa poder siya ng ama, pwede na, no? Oo. Pag siya nabalo. Pero hanggat buhay ang kanyang asawa, hindi pa siya pwedeng kumain. Paglilinaw. Ang pagkain ng ama na binanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa bahagi ng mga saserdote mula sa mga handog na pagkain. O syempre pakakainin niya lahat ng mga ng kahit mga manggagawa. Pero yung bahagi dun sa bahaging inihandog na kasalos ng alahayam, hindi sila pwedeng bigyan ng pagkain ng hindi kapamilya. Kung ang sinumang hindi saserdote ay makakain nito nang di sinasadya, babayaran niya at may patong pang ikalimang parte ng halaga ng kanyang kinain. Dapat ingatang mabuti ng mga saserdote ang mga banal na bagay na inihandog ng mga Israelita para kay Yahweh. Huwag nila itong ipapakain sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan, sapagkat kapag kumain sila nito, sila ay lumalabag sa tuntunin at pananagutan nila iyon. Ako si Yahweh, ginawa kong sagrado ang mga iyon. So talaga pag pala, yung mga
mga fellowship offering, talaga dapat iba ang sisidlan, ano, para yung mga ibang tao hindi makakuha or Oo. hindi nila magalaw. May mga kulay ang ano, no? Hindi katanggap-tanggap na handog. Okay. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron, sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, kung may Israelita o dayuhang magdadala ng handog na susunugin bilang pagtupad sa panata o kusang loob na handog, ang dadalhin niya ay toro, lalaking tupa o kambing na walang kapintasan upang ito ay maging kalugod-lugod. Huwag kayong maghahandog ng anumang bagay na may kapintasan, sapagkat hindi iyon tatanggapin. Kailangan ding walang kapintasan ang baka, tupa o kambing na dadalhin bilang handog pagsasaluhan. Ito man ay pagtupad sa panata o kusang loob na handog, free will offering or vow offering. Basta pagsasaluhan o fellowship, ano? Huwag kayong magdadala sa altar ng baka, tupa o kambing na bulag, pilay, may galis at kati o may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Ang alinmang toro o tupang tabingi ang katawan o bansot ay madadala bilang kusang loob na handog. Ayun. Kung atabingi ang katawan o bansot, o siguro pinanganak na talagang ganon, pwede siyang madadala bilang kusang loob na handog o free will offering. Ngunit hindi maihahandog bilang pagtupad sa panata. O, pwede siyang kainin lang, kusang loob. Pero hindi siya pwedeng vow offering. O. Okay. Huwag kayong maghahandog ng hayop na kinapon o may kapansanan ng itlog. Hindi ito dapat pahintulutan sa inyong lupain. Oh, hindi pwede yung ano. Bakit kaya ano? May epekto ba yun? Pero yun kasama yun sa iniaalay, di ba? Mm. Kasama ba yun sa sinusunog, yung ari? Ng ano? Ng hayop? Hindi Parang hindi, Nililinis din. hindi ano yun. Kasama ata yun sa kinakain, no? O sinusunog? Kasama sa sinusunog yun. Kasama ba yun sa dumi Oo. o sa fellowship? Hindi, wala pang nag-fellowship na kasama yun Ano yan? Kasama siguro sa dumi, no? Oo. Pero yung pag ginagawa nila soup number 5, saan nagmula yun? Hmm. No? Parang hindi naka-indicate dito kung saan dinadala yung ano, no? Oo. Okay. Verse 24. 24 na, no? Huwag kayong maghahandog ng hayop na kinapon o may kapansanan na itlog. Hindi ito dapat pahintulutan sa inyong lupain. Huwag din kayong tatanggap mula sa mga dayuhan ng hayop upang ihandog kay Yahweh. Huwag ninyong tatanggapin ang mga iyon sapagkat ang mga ito ay may kapintasan. Kaya pala nagalit si ano, So hindi pwedeng ano? kaya pala nagalit ang alahayam doon kay Saul. Na dinala niya yung Oo, mga ano para ihandog yung mga oo, sa matatabang dayuhan. hayop Mm. ng mga Canaanites. Oo, kasi hindi mo alam kung ano pinagdaanan niya. Hmm. Baka ma-imported na ano, no? Gusto nang alam yung mga lokal. Oo. Oo At nga, saka ano? yung Kaya ikaw mismo pala. ang nag-alaga. Oo. Oo, kasi defiled yun. Okay. Hmm. Verse 26. Sinabi ni Hawa kay Moses, ang bisirong baka, tupa o kambing ay dapat manatili ng 7 araw sa piling ng inahin o 7 araw. Mula sa ikawalong araw, maaari na itong ialay kay Yahawa bilang pagkaing handog. Huwag ninyong papatayin ang inahin sa araw na patayin ninyo ang bisiro. Ang paghahain ng handog ng pasasalamat ay gawin ninyo ayon sa tuntunin upang ito ay maging katanggap-tanggap. So pag ang preparation din pag mali ang preparation, hindi rin tatanggapin. Kakainin ninyo ito sa araw ring iyon. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ako si Yahweh. Ito yung fellowship offering Oo. food offering. Sundin ninyong mabuti ang mga kautosang ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan.
Sa halip, ako ay inyong dakilain sapagkat ako si Yahweh. Inilaan ko kayo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Egypt upang maging inyong alahayam. Ako si Yahweh. So ang alahayam ang namili sa atin, hindi tayo ang namili sa kanya. Oo. Siya ang pumili kaya tayo inilabas sa Egypt. Kasi kung tayo lang, wala tayong kamuwang-muwang kung sino na lang idolo. Idolo ang ating sasambahin. Oo. Pero siya ang pumili. So hindi ba yun yung mismong may gawa na naglalang sa sangsinukob ang namili sa atin. Okay, kaya pa? Ikaw, kaya pa ba? 9:24? Pwede pa. Para apat na tayo? 20, 21. Naka-apat na kasi bukas yung apat na ulit na Para naman, may music naman 20, tayo. 21, 22, 23. Tama, So para tig-apat. Oo. May apat pa tayo para bukas. Sige, mag-marker na tayo dito. Oo. Mga kapatid, para meron tayong mga kapistahan to, parang ibang topic naman to no? Mga Oo. tinaknang kapistahan. Sige. Salamat sa mga pakikinig. Yung mga may katanungan po, pwede ho mag-chat para masagot po natin sa susunod na talakayan. Meron kang musika kapatid? Mga bagong awitin? Ito na lang siguro, yung dati. May mga po ba katanungan dyan, mga kapatid na nakikinig? Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Okay, be blessed. Kami po ay iyong tinawag upang kami ay binamdam. Isa-isa po kami lumilipot at sundin ng sinaunang panahon. Siya ay iyong instrumento, dala-dala niya ang pagtuturo. Naging laman ng mga sekta dahil di alam kung may nabang. Mensahero, mensahero ng silangan, huwag kang magsasawa, kami ay turuan. Mensahero, mensahero ng silangan, ika'y gabay namin sa katotohanan. Ika'y may matinding kaalaman, biyaya sa'yo ng mahal na layang. Huwag ka sanang magsasawa, naturuan kami alin ang tama. Ikaw ay kailangan po namin, kami mo nga di ba kayang titasin sa dinami-dami ng mga pagsubok. Wala yung kami iyong inubog. Mensahero, mensahero ng silangan, huwag kang magsasawa, kami ay turuan. Mensahero, mensahero
Kay gabay namin